Nag-average na tayo ng 42 pieces a day. Sa 55 hens lang Ito guys, 55 pieces lang po itong ating mga hens. And ang kanila po na-produce every day, 3 consecutive days na ay 42 pieces of eggs. Ayan, so pag-usapan natin guys yung computation para po maibahagi ko sa inyo yung pinaka net income per day. Dito lang po sa mga decal ang Hi guys, amazing na buhay. So ngayon po ay February 27, tayo naman po ay magpapakain. Ayan. So same mixture guys. 2.5 kilos ng chicken layer feeds, 1 kilo ng chopped Madre de Agua, and 1 scoop ng egg booster. Yan, so yan po ang ating ipinapakain sa ating mga decal brown. So guys, samahan nyo ako, magpapakain muna tayo. And then mamaya ay ibabahagi ko sa inyo yung ating kwentada. Yan, yung ating kwentada per day ng ating kinikita dito sa ating munting brown egg business. Yan. So ito nga po, meron tayong 55 hens ng decal browns. Mamaya, tignan natin guys kung meron na ba tayong kinikita na net income per day yung per day. Kukwentahin natin yan, pero ito, papakita ko muna sa inyo guys yung ating feeding. Kasi ito po kasi ay konektado sa ating kwentada. Yan. Konektado po itong pakain na to sa aking ibabahagi sa inyo. Yan. So ngayon po ay umaga kaya nasa loob sila lahat nakakulong. Pero pag hapon, rambolan kasi nasa labas silang lahat. Yan, ngayon nga po pala ay ika-4 na araw nila ng ganitong ratio ng ganitong ratio kasi itinaas nga po natin from 3 kilos na layer feeds, itinaas po natin sa ibinaba natin sa 2.5 kilos yung layer feeds, and then itinaas natin yung Madre de Agua from 1/2 kilo to 1 kilo yung Madre de Agua. So yan, so far so good. Ika-4 na araw ngayon. So mamaya ay mangongolekta tayo ng itlog para makita natin as of today kung meron bang pagbabago. Yan. Palabasin na natin. O, labas na kayo. Kain na, kain na. Kakain na. Ayan. Merong isa nakaupo. So habang sila ay kumakain, guys, mangongolekta tayo ng itlog para makita natin. Ayan. So nakita nyo naman, talagang sanay na rin silang kumain ng ating mixture. Ng ating ratio, o di ba? Malakas naman silang kumain. Yan po yung ubos. Yan po yung ubos kasi yan ang capacity nila. Yung ganong ratio ang talagang kayang-kaya nila ubusin. And base po sa egg production ratio, ganun po dapat ang dami na kanila kinakain sa ganitong kadami ng inahin. Yan. 55 hens, 1 rooster. May nagtatanong bakit may rooster. Ano lang po yan, pampagulo. Ano lang yan, pampa-excite sa kanila. Yan. Pero yan po ay sumasampa rin sa iba. Isinama ko lang siya dito para meron pong parang igniter. Yan, parang ano lang yan, ano lang yan. Pagka may gusto magpakasta ay lumalapit sa kanya. Pero wala yan, pampagulo lang yan. Naka-layer fish naman sila. Yan. So ito, punta tayo. O, may nangitlog. And as usual, meron naman po sa lupa. Ito po ay kayo ng umaga. Yan. Meron pa ba sa lapag? Wala. Okay. So, meron tayo ditong 1, 2,
3, 4. Ngayon kasi umaga pa lang eh. Magsisiitlogan pa yan mamaya pagkakain nila. 2, 4, 6, 7, 8. And then ito dami oh guys oh. Dami pero hindi ko muna siya gagambalain kasi ayoko nang inaangat yung inahin pagka ganyan nangingitlog. So mamaya konti ay babalikan natin sila. Marami pa mangingitlog yan kasi nga pagkakain niya mga yan ay magsisiitlogan yan. Ayun pa sila, kumakain pa sila doon oh. Ayan oh. So mamaya babalikan natin guys. Pero ito pagmasdan muna natin yung ating mga decal browns. Yan ako guys ay magpo-full swing na talaga sa decal browns. Yan, abangan nyo ang ating mga, may mga hakbangin tayong gagawin. May mga desisyon tayong gagawin na kinakailangan natin gawin para po tayo ay makapag full swing sa decal brown. Napakarami talaga guys, brown eggs, napakaraming umu-order sa akin. Yan ngayon nga po ay may itong, yung may-ari po ng lupa na ito na kinalalagyan nila. Since nagpapagawa nga siya dyan sa harap, umorder sa akin ng 3 tray. Yeah, last time umorder siya ng 1 tray. So nagustuhan. Ngayon ay umorder ng 3 tray. Sabi ko, kuya hindi ko kaya ng 3 tray. Siguro ngayon 1 kalahati. Tapos bukas 1 kalahati uli. And then may pending pa ako dyan sa pagawaan ng pinto. Ayan o. May pending pa ako 1 tray. Sa mga kapitbahay ko may pending pa akong 3, 4 na tray yata. Ayan, marami pa. Hindi ko pa pinagsasabi guys ha. Hindi ko pa pinagsasabi yan. Yan yung mga repeater pa lang, mga repeater. Pero pagka in-announce ko na nagbebenta talaga ako ng itlog, sigurado ako na marami pa po talagang bibili ng ating brown eggs. Kaya ito naman po ang concentration ko. Kaya kung mapansin nyo po ang ating vlog is palagi pong naka-feature ang ating mga decal brown. Kasi po talagang nakikita ko guys ang potential po ng hanap buhay. Maganda pong pagkakitaan ang decal brown eggs talaga. Siyempre, pinapasok ko po yung aking sistema na hinahaluan nga po natin ng alternatibong pagkain, which is yung Madre de Agua. Mamaya ipapakita ko sa inyo guys kung bakit ba ipinipilit ko ipinipilit ko na ipasok yung ating Madre de Agua. Yan, para po maintindihan ng ibang nagko-comment na sabi nga dapat ay pure feeds lang ang ating ipinapakain. So mamaya guys, pag-usapan natin para po maintindihan nyo ng lubusan kung bakit po pinipilit ko pong gawin itong Madre de Agua ratio na inahalo natin dito sa ating pakain. Ayan guys, so habang ako'y dumadaldal bumaba na siya. Ayan, pwede natin kunin. So para maipakita ko na sa inyo kung ilan ngayon. Ayan, bumaba na si Mama Hen. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 guys. 17. Ayan, and then ito na, nagdadatingan na. Ayun, umupo na isa. Ayan, ito, nagdadatingan na. So mamaya, babalikan natin. So ito po yung ating na-harvest as of today, 8:30 ng umaga. Ayan ha. February 27 po ngayon. Ayan o, nagdadatingan na. Nagdadatingan na. So mamaya, babalikan natin sila. Ayan, tapos na kumain yung iba eh. Kaya mangitlog na sila. Ayan. Diba? Ganda tignan guys oh. Ang ganda tignan oh, diba? Okay, so alright. Ayan guys. Time check. Tanya ba? 12:25 ng tanghali. So tayo po ay mag-harvest na bago umuwi. At lunch break ko na. Lunch break na. Ano na? Tapos na kayo mangitlog? Ha? Tapos na mangitlog? Oh, upo ka pa. Upo ka, upo. Upo. Yan. Nandito sa labas karamihan. At nakapangitlog na yan mga yan.
Oh, nag-uupuan, oh. Nag-uupuan. Talagang ano, hit na hit pa rin sila. Ang dami na naman ito naka ano rito. Wala. Hindi ka pa rin tapos? Tapos na. Ayan. Ayan guys, tapos na siya. Malis na eh. O baka kakaupo pa lang. Ilan to? 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so may 10 na naman tayo. Ayan, may 10 na naman tayo. Yahoo! Ito, waiting po si... Ano to? Oh, kala ko basag oh. Dumi lang pala, buti na lang. Kala ko may tuka. Dumi lang, dumi. Waiting na si Kuya Noy. Yan. Shoutout kay Kuya Noy, yung may-ari ng lupang kinatitirikan ng manukan na ito. order niya ay 3 tray. So sabi niya, kahit 1 kalahati muna ngayon, and then bukas yung 1 kalahati. Yan, kasi nga nagpapatrabaho siya doon sa harap. Papagawa siya ng bahay. Gusto ano niya to? Ilalahok niya sa pakain sa kanila mga tauhan. Ano ba yan? Dala-dalawa pa kayo dyan. Akin na nga. Uwi na ako eh. Sorry. At kasi tagal namang itlog. Tanghali na eh ha. Hanggat maaari sana ayokong galawin, kaya lang kailangan natin kunin ng itlog. Kasi ayoko rin nagtatagal yung itlog sa pugad guys eh, baka ma-damage pa. Eh uuwi ako eh, kakain ako eh ha. Tum na ako eh ha. Meron pa ba? Do you have some more eggs? Ito pa, meron pa. Give me that egg. Do you have some more? Hindi ko na inaangat. Kinakapa ko na lang guys. Ayan. Dala-dala ko kasi kayo dyan. Anak ka ng tinolo naman kayo. Oh, ayan. Sige na. Okay na guys. Ito po yung ating na-harvest ngayon tanghali. Ilan na kaya ito lahat? Yan, meron pa naman ako natira sa bahay. So, mapupunan ko yung 1 kalahati ngayon. Wala ano. Minsan may nangingitlog dito sa labas eh. Wala na. Mamaya meron ulit yan guys, babalikan natin para ma-document ko. And then mamaya tayo magkukwentahan. Oo. Umuupo. Lahat na madaanan kung ano kayo umuupo. Yan, mamaya kukwentahin natin. So ito muna yung ating na-harvest for ngayon tanghali. Karagdagang harvest ngayon tanghali. Yun no. Wala na kaya ito lahat. Lipat ko muna para makita natin kung may 1 tray na. Ito ipupunasan ko pa mamaya bago ko ibigay sa kanya para presentable tayo. Sa lahat naman ng customer eh ganun. Hindi lang naman sa kanya, hindi naman kung may-ari siya ng lupa eh. Specialty na siya, specialty. Siyempre lahat po ng ating customer ay kailangan special. Yan. Walang kinikilingan. Walang kinikilingan. Walang kinakampihan. Serbisyong totoo. Ayan. Naka 1 tray na at 4 na piraso guys. 34 pieces. Yan. So mamaya bibirada pa yan. Mamaya babalik tayo at uwi muna ako. Kakain. Ito iiwan ko na to dito. Pero tatabunan ko muna. Yan. Di ba? Balik na makaagad ako eh. Misa kasi may pusa rito guys eh. May ano. Wala na kasi yung tray na ano ko. Na iwan ko sa bahay mga tray. Yan, pero ayusin ko na lang muna. So mamaya ulit guys. At mag-collecta ulit tayo ng egg mamaya para ma-total natin kung ilang egg ang
mako-collect natin for today, and then mamaya magkukwentahan tayo. Ayan guys, kakasakate ko lang ng damo para sa kambing. Syempre meron ding share ang ating mga decal browns. So isa po yan sa pwede natin ipamerienda guys, damo. Nakita niyo naman, no? Gustong gusto nila. Gustong gusto nila ang damo. So may pagkakalibangan sila, at the same time may merienda na sila. O yan po, di ba? So nakita niyo naman yung kung gaano po ka-healthy ang ating itlog na napoproduce. Gamit po ang mga decal browns na ito, free range style. Gumagamit po tayo ng mga alternatibong pakain katulad ng Madre de Agua, at ito isa pa po ay ang damo. Yan. The best din po yung kangkong guys. Kung kayo po ay maraming kangkong sa area nyo, ay the best din po yun, no? Pero since wala po tayong kangkong dito, damo, yan, sinasabay ko na sila sa aking pananakate. So meron silang share. Pero guys, ito talagang ang kagandahan po sa mga decal browns na layers na ito ay madali pong kwentahin ang tubo, ang net income. So yan po ating pag-usapan mamaya. Pero ito, mga lekta muna tayo. Ngayon po ay alas 4. Lipid muna natin mga kambing. Kakarating ko lang guys kasi nagsakati ka ako. Tuwa-tuwa na naman ating mga kambing, oh. Tuwa-tuwa na naman ating mga kambing. Ano, Isay? Solve ba? Okay sa alright? Kaya meron na kayong kahati. Yan. Ini-spoiled natin ating mga decal browns eh. Ayan, ang ating mga spoiled brats, spoiled chickens. Ayan, syempre kailangan natin silang alagaan ng gusto para mag-produce pa na mag-produce. So far so good. Ngayon ay okay sa alright po ang kanilang pagpo-produce guys. Di ba? So nakita niyo naman yung aking ginagawa na paglalagay ng Madre de Agua. So yeah, tignan natin guys kung ilan ang makukolekta natin ngayon. Punta tayo dito. Meron ba? Ito. So ngayon po ay 4:30 ng hapon. As of 4:30, meron pa tayong nakukuha. Meron ba? Yun. Meron pang dalawa dito. Laki, oh. Laki. Parang XL na to, ah. Ito rin. Ang laki, oh. Ayan. Yan. 2, 4, 6, 8. So 8. Kanina po ay 34 pieces ang nakuha natin. Then ngayon ay 8. Ayan, punta tayo doon sa kubo. At doon natin ayusin yung mga itlog. Wait lang kayo, ha. Mag-deliver na tayo itlog, tapos kakain na kayo. Ayan. Ang ganda na nila, oh. Oh, ang ganda na. Umupo. Ayan. Tayo sa kubo, ayusin natin, and then deliver na. Sabay deliver tayo. Lagay ko na muna lahat dito. Ito yung na-harvest natin kanina guys. Ito. Yan. 34 pieces yan yung kanina. Lagyan natin sa tray. Yung iba, pupunasan ko yung iba dyan. Yung iba naman malinis eh. So yung mga madudumi lang ang punasan ko bago tayo mag-deliver. Pero ito ilalatag ko lang muna para makita nyo kung ilan ba yung na-harvest natin as of 4:30 ng hapon. Ayan. Pak. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 pa rin guys, oh. 3 days in a row. 3 days in a row tayong 42 pieces. 3 days in a row, pangatlo. Yan, so tara, lilinisin ko lang muna and then deliver natin to. Teka, wait pala. May leftover pala ako kahapon, idadagdag pa natin. Papakita ko sa inyo yung aking leftover kahapon. Ayan. So ito guys, ang ginagawa ko, kunyari may leftover kahapon. Ito po ay harvest din kahapon. So ang una ko pong binibigay sa customer is yung the harvest the other day. So ito pong itinitira ko
ito po yung na-harvest kahapon. So considered as leftover lang ng 1 day ito. So hindi po natin itinitira yung luma. Yung luma kasi ay idinidispose kaagad natin yon. Yun po ang unang ibinibigay natin. Ang itinitira nating leftover ay yung bagong harvest. Yan, para lang sa inyong kaalaman. Ayan. So, ilang kaya ang magiging utang ko? Kasi 3 tray ang kanyang order. Ito, lilinisan pa yan. 3 tray ang order ni Kuya Noy. Ano na lang to? Babalansihan ko na lang siya. Babalansihan. Parang ano. Yan kasi ano naman to, oh. O bukas kung makaka 42 pa rin tayo bukas. O 2, 4, 6, 8. O 8 na lang kulang. Isang tray at 8 piraso na lang kulang. So bukas ay sasabihin ko, bukas ko na ibibigay yung kapunuan para 3 tray pa rin ang may bigay natin. Yan. So yan. Tanggalin ko lang muna to and then deliver tayo. Yan guys, deliver tayo. Yun ay. Paano yan o? Kailangan ko ng isang tray at... Hindi, bukas mo na bayaran. Bukas mo na bayaran. Kulang ako ng isang tray at 8 peraso para maging 3. Okay. Bukas na. Oo, bukas na. Para saktong 3 tray. Okay. Thank you kaya. Ayan. Bukas natin bibigay yung kulang natin. Isang 1 tray and 8 pieces. Ayan guys. So, another successful sale. And ito nga, nag-average na tayo ng 42 pieces a day. Sa 55 hens lang Ito guys, 55 pieces lang po itong ating mga hens. And ang kanila po na-produce every day, 3 consecutive days na ay 42 pieces of eggs. Ayan, so pag-usapan natin guys yung computation para po maibahagi ko sa inyo yung pinaka net income per day. Dito lang po sa mga decal hindi po kasama yung mga ibang alaga natin. Ito po, specific lang po sa ating mga decal browns, itong ating pag-uusapan. Ayan, so ang layer feeds po na binibili natin ay 1,680 ang isang sako. Ayan, so ngayon nga po ay nagpapakain po tayo ng 2.5 sa umaga at 2.5 kilo sa hapon. So that's 5 kilo a day, 5 kilos a day ang konsumo nila ng layer feeds. Ayan. Dahil po yan sa Madre de Agua, doon po sa mga bago sa channel ko, kasi nga po ay nag-a-add po tayo ng 1 kilo ng Madre de Agua para po maging 3.5 kilos po ang kanilang feeding per kainan. 3.5 kilos po ang kanilang nakakain kada kainan sa umaga at sa hapon. Ayan. So, yung 1,680 na presyo ng isang sako ng layer feeds, i-divide natin sa 50 kilos, kasi yun po ang timbang yan, 50 kilos. Ayan, kala ko hindi naka-play, sorry. Ayan, so 33 pesos 0.6, paano ba yan? 33.6 kasi lumabas. So inano lang natin guys, ginawa na lang natin 34 pesos per kilo. So yun, 34 pesos per kilo. So 5 kilos a day, 5 times 34 equals 170 pesos a day ang ating pong gastos sa layer feeds. 170 pesos a day sa layer feeds pa lang. Ngayon syempre naglalagay tayo ng egg booster. Yung egg booster po, 1 kilo is 600 pesos. I-divide natin yan sa 30 days kasi more or less pang isang buwan po nila yung 1 kilo na yun umaabot po ng isang buwan. So 600 divided by 30 days is equals to 20 pesos a day. Yan, pero disclaimer lang guys, ito po ay hindi natin araw-araw ibinibigay. Every other day po ang ating pabibigay. Ginawa ko lang po ganitong kwentada natin para po mapalabas natin yung kanilang konsumo per day sa vitamins. Ayan, so ito po ay more or less hindi po accurate. Disclaimer lang po, hindi po accurate So again, that's 600 divided by 30 days, 20 pesos per day po sa egg booster And then yung ating multivitamins, 580 po ang 1 kilo. So ganun din po, divided by 30 days. So that's 19.3. So inano ko na lang, ginawa ko na lang ding 20 pesos per day. Ayan. So in-add po natin yan sa 170 pesos
na konsumo natin ng layer feeds, inad po natin yung 40 pesos. So that's 210 pesos a day. Yan po ang ating gastos sa kanilang commercial feeds at vitamins sa isang araw. Ayan na, 210. Ayun, dumako naman tayo sa ibebenta natin. Ito, nakaka-harvest nga po tayo ng 42 pieces sa 3 araw na po, 3 consecutive days na. 42 pieces. Ang benta po natin ng isang tray is 200 pesos. Yan, murang-mura. Talagang sinadya ko pong murahan para na rin po, parang tulong na rin po sa ating mga kaibigan, kapitbahay, para po may option po sila sa murang itlog, brown eggs, fresh at healthy eggs. Parang tulong na rin po. So, bigayan lang yan kasi marami rin pong tumulong sa akin. Yan naman po ay sa munting paraan ko po para makatulong din po ako sa ating mga kaibigan at kapitbahay. So, tingnan natin kung kikita pa rin tayo sa kabila po ng ibinaba natin yung presyo natin sa 200 pesos per tray lang sa large size. Large po large po ang size ng ating itlog. So, yung 200 pesos po, divide natin sa 30 pieces. Isang tray po kasi is 30 pieces. So, lumalabas po na 6.66 pesos lang po or 6.66 ang isang pirasong itlog. So, i-divide natin yan or i-multiply natin yan sa 42 pieces na na-harvest natin per day. 42 times 6.66 equals to 279.72. Yan. So, yan po ang ating napagbibilhan sa everyday na harvest natin na 42 pieces. 279.72. So, ililes po natin yan doon sa gastos natin sa pagkain, sa commercial feeds at sa vitamins nila. 279.72. Hindi ko na ano guys, hindi ko na ang tawag doon. Kinary over ba tawag doon? Basta hindi ko na eksakto. So 279.72 pa rin ang sinasabi ko. Less 210. So meron po tayong net income per day na 69 pesos 0.72. Yun po yung malinis na po. Tinanggal na po natin yung gastos natin sa commercial feeds at sa vitamins. Ito naman po, itong figure na to, dahil po hindi na tayo gumagamit ng kuryente, wala tayong tauhan dahil ako mismo ang nag-aalaga. Ano pa ba? Yung tubig naman, gano'n lang naman yung tubig na nakukonsumo natin. So, hindi na po natin sinama yon. So, ito po, sa ganitong kadaming hens na 55 pieces, so, nagneneto po tayo net income ng 69.72 pesos per day. Per day po. Ayan So, ayan po, para po malinaw. So, ito po, isang katotohanan po na hindi po kumo nakabenta tayo. Let's say, nakabenta po tayo ng, nakabenta tayo ng 279 pesos a day. Hindi po lahat yan ay kita na. So, yun nga, para po malaman niyo po ng mga mga hindi po familiar sa ganitong klaseng negosyo, hindi po kung nakabenta kayo ng 279 pesos a day is lahat po yun ay kita nyo na. Hindi po. So yun nga po, tinanggal po natin lahat ng mga gastusin. Ang ating kinita lamang po ay 69 pesos 0.72. Yun lang po ang kinita natin. So isa po yan sa dahilan kung bakit ako po ay pinipilit ko po na gawin yung aking 50-50 ratio na Madre de Agua at commercial feeds sa lahat po ng aking mga alaga. Dahil po sa kamahalan po ng commercial feeds ngayon, sa kamahalan po ng vitamins, mga suplemento na kailangan po ng ating mga alaga, kung puro bibilihin po natin lahat ng ipapakain natin sa kanila, most likely may mga pagkakataon po na nag-break even lang kayo. Hindi nyo po alam kung kayo po ay hindi nagkukwenta, most likely ay nag-break even lang po ang inyong kinikita sa paghahayupan. Kaya yan po ang aking advocacy. Lagi po sinasabi noon pa, 50-50 ratio po ang ginagawa ko sa aking mga baboy, sa mga breeders ko, sa mga Muscovy duck. And ito, ginagawa ko po sa mga layers. Ito kasi medyo crucial po guys, medyo tricky kasi. Kasi magkamali ako, masobrahan ko, mabigla ako, ihinto mag-itlog yung mga yan or bababa ang bilang ng itlog nila. So kaya maingat po ang ating approach ngayon. Pero so far so good, yung ating pong approach na dahan-dahan
kalakalahating kilong adjustment ay gumagana naman po. And ito, pinapakita ko nga sa inyo na so far ay wala naman pong epekto sa kanilang production. Ayan, ito naman po ay hindi natin maaasahan na mangingitlog sila ng 100%. Talagang ano, hindi po magbibigay ng 100%. Pero at least ay yung sa bilang po na 55 hens, nakakolekta po tayo ng 42 eggs. Is para sa akin ay hindi na masama. Ayan, so sana po may natutunan kayo guys sa aking ibinahagi. Ayan, importante po na may listahan kayo, nakakuwenta nyo po kung kumikita kayo. Ito at least 69 pesos a day guys. So sa 55 pieces na hens ay okay na rin, di ba? At least hindi mo na mapupulot yan. Hindi ka na makakapulot ng 69 pesos araw-araw, di ba? So yun, sana po nag-enjoy kayo. Sana po may napulot kayong ano tawag doon? Aral. Sana po may natutunan kayo sa akin na ibahagi. Ayan, so continuous lang po ang ating ginagawa. So nga, ito nga po ang aking target is maibaba sila sa 50-50 ratio. Sa ngayon po hindi pa sila wala pa sila sa 50-50 ratio kasi 2.5 kilos pa rin po ang ating layer fish and 1 kilo pa lang po ang ating Madre de Agua. So ibinababa pa po natin yan dahan-dahan. Pagka narating po natin yung 50-50 ratio and maganda pa rin po ang kanilang production is talagang ano, nakita niyo naman sa computation natin, wala pang 50-50 ratio ay ito na po yung ito na po yung neto natin, net income. So imagine kung may baba pa po natin ng 50-50 ratio at ganyan pa rin pong production is magandang kitaan na rin po. Abangan nyo po at ibabahagi ko naman po sa inyo kung magiging successful po ang ating 50-50 ratio. Yan, so maraming salamat muli sa lahat po ng mga solid kabokals. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Sa mga silent viewers ko po, maraming salamat. And again, humihingi po ako ng dispensa sa lahat po ng mga nagko-comments. Talagang hindi pa rin po ako makasagot. Yan, pasensya na po. Hindi po makasagot sa comments si Kabokal sa sobrang dami ko pong ginagawa. At hindi na kinakaya ng katawan ko. Yan, pasensya na po. So, sa nagpapa-shoutout po, shoutout po muna sa inyo lahat. And syempre, shoutout din po sa ating kaibigan na si Sir Boyet from US. Sir, shoutout po. Ito, nagbubunga na po yung ating pinaghirapan. At unti-unti po ay nagkakaroon na rin po ng progress yung ating mga pinaghirapan. Maraming salamat po, Sir Boyet. Yan, so hanggang dito na lang. Maraming salamat. Muli, ito ang inyong Kabokals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat kumilos at siguradong uulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!